Sige, pakilala mo na ating bisita ngayon na Sister El, at ito ay mga tagapagtaguyod ng mga senior citizens. Kaya mga lolo, mga lola, makinig po kayo. Yes, ang ating makakasama lakay, sila ay mga nominee mula sa ang tinig ng seniors party list. Yung isa sa ating makakasama lakay ay Teka mo, mukhang di naman senior ang mga to. Mukhang bata pa ang mga to. Mga 59 lang ang mga to. kinulan ng isa. Pero ang ating makakasama lakay, dalawa kasi sila makakapanayam natin ngayon. At sila lakay ay mula nga sa ang tinig ng seniors party list. Yung isa sa makakapanayam natin lakay, third nominee siya ng grupo. At siya lakay ay tumakbong senador noong anong taon nga ito, sir? 2022? Ayan. Opo. 2022, ayun. oo nga. At ang ating makakasama lakay, hindi ako sanay magbanggit ng mga pangalan, nakakabulol to lakay eh. Ganun ba? Abdul Rauf Manalasal at si Sir Rodolfo kilala natin to, RJ Javellana Jr. Madalas natin siya nakakapanayam lakay. Siya yung Andres Bonifacio, di ba yun? Yes, yung lagi ng pula. Ba't nag-iba ang outfit mo ka, RJ? Ha? Yun, tumatak ka doon Andres Bonifacio ha? Ang attire, ang suot, ha? Tumatak siya lakay sa ganon. Anyway, unahin natin si Bay Abdul Rauf Manalasala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lakay Deo. Muslim din ako Marami lang po siyang kabrad na Muslim. Ayan, nakinig mga brats natin, mga bay ba ang tawag natin sa parang lakay manoy sa mga kapatid natin mga Moro ay bay yata ang tawag po ninyo? Pwedeng bapa, gano'n. Bapa, ayan. Bapa, ayan. At syempre, ayan, pabatiin din natin si Ka Andres Bonifacio. Hindi siya si Ka Andres. Si RJ, Sir RJ Javellana lakay. RJ Javellana ba? Ayan, oo. Sir Deo. Deo lamang po. Opo. And Sister Elaine or L? Sister L na lang po. Sister L Ayan na lang po. Kasi dati magmamadre sana kailan tinanggihan sa kumbento ito. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayun. Ayan. Okay, ako na magtatanong, Ikaw Sister na lakay, L. unahin mo Ayan. na. Ang tinig ng senior sa party list. Teka muna. Dapat kasama rito si Atty. Romy Macalintal, ha? Atty. Romy Mac, kumusta ka na? Ba't anong grupo ka ba, ha? Anong party list ka ba, ha? Ayan. Ang tinig ng senior sa party list sa Ka RJ Javellana, ano ang isinusulong nyo rito? Bakit kailangang iboto ang tinig ng senior sa party list? Dapat po nating palakasin ang boses, ang tinig ng mga seniors sa loob at labas ng Kongreso, sapagkat marami pa pong dapat na gawin na mga legislation. Ano po, kung maalala nyo po, sa pamumuno po ng aming leader na dating Congressman Godofredo Arquisa, siya po ang ama ng senior citizen law. Ito po yung Republic Act 994. Ano po, na nagbibigay po ng diskwento na pinakikinabangan po mayaman o mahirap ng lahat ng mga senior citizen. Siyang auto ng 20% discount? Opo, actually hindi lang po yan 20%, 32% po yan. Ganun ba? Dahil po nung in-expand po ang batas na ito, isinama po yung 12% value added tax. Originally dun sa batas na itinulak ni Kong Arquisa, na maraming nagbebenepisyo ay talagang tuwang-tuwa yung ating mga kababayan. So, kinakailangan i-expand pa po ang batas na ito, no? Bukod dito sa 12% dahil halimbawa po, no, pag nagbayad ka ng petrolyo, no, at minamaneho ng isang senior citizen, ay hindi po kasama sa diskwento yung petrolyo kahit na ito ay minamaneho ng isang senior citizen. Ayan po. Tapos meron pa pong mga ibang mga dapat ding, halimbawa yung mga binabayaran natin sa amilyar, mga ganyan, no? So kinakailangan pati ba amilyar may 20% discount din dapat ang mga seniors? Alam niyo po, bilang pagbibigay diin ng estado, ng gobyerno,
dun sa hirap na ibinigay ng mga mamamayan nito nung sila'y kabataan pa, tama lamang na gantimpalaan ito ng Estado para gumaang po yung kanilang buhay. At ito, no, yung tinatawag na kita na kung meron mang silang kinikita pa o naipon para doon sa kanilang medisina, no, pangangailangan sa pang-araw-araw na pagkain. Kasi ang ating mga senior citizen, nahihiya rin yan na lumapit sa kanyang mga apo, sa kanyang mga anak, ano? Totoo po yan. Yan po, no? Kaya kinakailangan na ang lahat ay papunta dyan. Hindi may iwasan, hindi natin mapipigilan yan. Kaya tama lamang na tulungan natin yung ating mga lolo at lola, nanay at tatay na seniors na magkaroon po ng malakas na boses sa Kongreso. At saka hindi lang yan, ka-RJ, alam mo mga senior citizens natin pag umabot ka ng 60, ilang taon na lamang baka mawala na sila sa ibabaw ng mundo unless na ang pedigree nila ay katulad ni Manong Johnny Ponce Enrile. So dapat lahat ng mga benepisyo ibigay na sa mga senior citizens natin, hindi po ba? Opo. Tulad halimbawa sa bansang Japan, sa Europa, no, maraming estado na talagang maganda po ang pangangalaga nila sa kanilang mga nakatatanda. So, isa pa ho sa itinutulak din ni Congressman Arquisa nung siya'y umupo nung 14 and 15 Congress, ano po, yung tinatawag po na pagbibigay ng boses sa mga sangguniang panlalawigan o sangguniang probinsya na dapat otomatiko po na merong kinatawa ng mga senior citizen dun sa city council o dun sa provincial board, no? Bakit po ito mahalaga? Parang sangguniang kabataan. Merong SK. automatic representation through the SK Federation doon po sa municipal, sa city, provincial. Sa sangguniang panlalawigan, sangguniang pambayan. Opo, para ito po ay mapangalagaan yung tinig, yung boses natin. Dahil wala po Wala po. So, isa po yan sa napakahalaga. At tayo naman po, Lakay Deo at Sister L, tayo ay mga magagalang na mga Pilipino, no? Kahit nung panahon nila Andres Bonifacio, ang paggamit ng po, opo, ay talagang napaka-importante sa ating lahat. At saka yung pagmamano, di po ba? Ay, opo, opo. Tama po kayo. Bapa Abdul Rauf, ha? Ayan, sa ating mga kapatid ng mga Muslim naman ano po ang concern naman ng ating mga kapatid na Moro pagdating po sa mga benepisyo ng mga senior citizens? Ano ba ang dapat pa ninyong isulong para mabigyan ng benepisyo ang ating mga kababayang medyo nakakatanda na? Opo, bali ang amin pong adikain ay tiyakin na walang senior citizen po sa ating bansa na napababayaan. Ayun. Kagaya po na meron sa dapat sapat na pensyon, libreng serbisyong medikal at suporta mula sa gobyerno. Tiyakin po sa pamagitan ng ating pagkakaisa at itaas natin ang kalidad ng buhay ng ating mga senior citizen. Meron ba kayong concrete plan katulad ng ibang sa Makati, ibang grupo diyan na libre parking sa mga seniors, di ba? Wala ba kayong mga particular na mga binabalak na ganyang panukala para sa ating mga senior citizens? Alam mo, Lakay and Sister L, no? Walang pumipigil sa mga local government unit na gumawa ng mga batas para sa ikaunlad ng ating senior citizen. Tulad ng Makati, tulad ng Quezon City, tulad pa ng mga ibang mga bayan dito sa Kalakhang, Maynila. Libre sine, mga ganun. Mga ganun po, no? May pa-cake. So, pwede po sila mag-initiate, no? Kung kaya nga ito challenge po sa lahat ng mga umuupo sa ating gobyerno na bigyang halaga. Huwag nang hintayin na magreklamo yung ating lolo at lola para doon sa kanilang pangailangan. Ano po? Gumalaw na lang po sila. Meron nga nagsasabi, nung kakwentuhan ko si Kong Arquisa kagabi, sabi niya, alam mo ba, tinanong ako nung unang-unang umupo ako dyan sa 14 Congress ng mga kapwa kongresista. Sabi nila, majority rito mga senior naman Bakit kailangan pa ng senior citizen? Ano po? Yun po yung pagdidiin na sinasabi ni Kong Arquisa na isang abogado at isang CPA lawyer.
At itong achievement niya, habang buhay nating tatanawin ang utang na loob na ito sa taong ito na unang pundador ng Senior Citizen Party List, ang Tinig. Baka emperador yan. Kaya si Ma'am Estela, no? Sister L ay dadaan din diyan, no? Sa lahat po tayo kaya Papunta doon. Opo, papunta doon. Kaya nga kanina si Don Elizalde, Ayan, lumabas siya kanina at nakita kami. Siyempre, nakaupo sa isang wheelchair. Sabi niya, sana pati yung disability masabi nyo, no? Sabi naman namin ni Ralph, kasama po yan sa ating paninindigan at pinaglalaban ang karapatan, lalong-lalo na may mga karamdaman nating mga senior citizen. Sir Ito RJ, tsaka Sir Rauf, ano ko lang po, ano naman po yung mga hakbang na gusto po na gawin ng party list po ninyo, ng ang tinig ng senior party list, para po palakasin naman yung serbisyo sa pangkalusugan, lalo na po dun sa mga senior citizen natin na nasa malalayong lugar at hindi po sila accessible, lalo na po pagdating sa mga ospital at gamot, medyo hindi po sila napagtutuunan po ng pansin. Yes po, Sister L. Atin pong isusulong yung expanded free medical health care. At saka yung pong home-based care program na ibig sabihin pwede natin puntahan sila sa kanilang mga lugar para ma-support kasi yung iba pa mga senior hindi na nga nakakalabas, especially sa Mindanao. Doon sa amin liblib minsan yung mga medical services kailangan naka-island, especially sa BARM. Doon sa amin is ang mga island yon, ang hirap po na ilabas pa sa ospital, so kailangan pupuntahan po natin sila para mabigay ang mga suportang yan. Isa rin pong tinitignan natin yung mga elder protection law. Ibig sabihin yung kailangan tayo magkaroon ng mga hotline para kung mayroon silang problema, maidulog agad nila. May dagdag ko lang, Sister L and Sige po. Lakay Dave. Yung pangangailangan po ng pagbubuo ng mga tinatawag nating mga home for the aged, importante po yan. No? Totoo po Dahil yan. ang pagkarinig ko, yung existing dito sa Metro Manila, parang ang capacity, 200, 300 lamang Ganun So ba? napakakonti po. Pangalawa, dapat dagdagan natin yan. At yung mga ospital po sa mga lolo at lola ay napaka-importante. Kung kakayanin nga ng Estado ay gawin ng 100% libre, no? Yung sa ospital na yan, ang pangangailangan ng ating mga lolo at lola, no? Bilang again sa pagsaludo at pagkilala sa kanilang ibinahagi nung sila ay malakas pa, no? At syempre, isang bahagi rin yung employment na marami namang mga senior citizen na pala. alam niyo po, Sa abroad, di ba? Sa Hong Kong lang. Punta ka na Hong Kong. May mga senior citizens Nakakatuwa dyan. po, di ba? Naglilinis sa CR o kaya sa sa hallway. Mga ganun ba? Ito po yung KKK namin. KKK. Kabuhayan, kalusugan at karapatan ng mga senior. Akala ko katandaan. sama na ho natin yung KKK katandaan. Okay, so ano po ang yung mga employment para sa mga seniors? Kasi may mga seniors na malalakas pa Oo, yung Totoo po yan. talagang Katulad able nito, na ang magtrabaho. tatanda nyo na, pero ang lalakas nyo pa. isa po sa isusulong natin doon Kadeo is yung pong mga businesses kung magkaroon ng incentive sa kanila kung i-employ nila yung kanila ang mga senior natin para Para ma-encourage ma-encourage. yung mga businesses na i-employ, magkakaroon sila ng mga incentives. Ayan na, Yun. tama. Mga tax Halimbawa, rebate o ano. o kaya tama discount o bawasan ng Tama po yan. para makatulong sa Tax holiday. holiday. Oo. Kasi minsan pag mga employer, halimbawa, Jollibee, McDo, ayan. Ayan. Pero sila mag-hire sila. Sa abroad, may mga senior citizens, pero dito sa atin, bibihira lang. bibihira Ayan, lakay, pero marami silang PWD. At saka mga estudyante. Oo. Ayan. Saka ano po, iba po yung karanasan ng ating mga lolo at lola kumpara po dito sa mga nakababata. Yung wisdom na tinatawag, hindi po pwedeng magkamali dahil ang karanasan po talagang institusyon na yan sa ating mga lolo at lola. Kaya yung pagbibigay ng trabaho sa kanila, malaking halaga po ito na tulong sa isang kumpanya. Hindi lang dun sa imahe, hindi lang yung optics kung sabihin na they care for the elderly, hindi lang yun. Kung hindi talagang iba ang talento ng mga lolo at lola, hindi natin sila dapat minamaliit.
Aha. Alam ba niyo ka-RJ engineer Mr. Raf ha? Ayan alam po may nakilala kaming taga Pilipino, ayan Ilocano in short, taga nandun sa Hawaii. Meron siyang resort doon eh. Alam mo pagka nagpapagawa siya, ang kinukuha niya mga trabahador doon, yung mga seniors. Ayan, oo. Kaysa yung mga medyo bata. Sabi niya, bakit? Mga seniors na yan, mas responsable ang mga medyo may edad. Opo. Sabi niya, ako kahit na pagka umalis ako rito sa resort ko, yung mga bata, wala na, hindi na nagtatrabaho. Pero yung mga matatanda, ayan, mga seniors, mga veterano, talagang bantayan mo o hindi, sila ay nagtatrabaho na maayos. Opo. Hindi naman po sa pagano do sa ibang mga sektor na medyo nakababata. Pag nasa pagawaan, nakatalikod lang yung boss. Minsan naglalaro na ng sa cellphone. Nag-ML. Yung senior ang karamihan na reklamo, hindi sila marunong gumamit. Diba? Pero tama po kayo, Lakaydeo, panahon na ng ating gobyerno kung anong nakasaad sa saligang batas, ilapit natin ang batas sa lahat, lalong-lalo na sa ating mga senior. At ang mga batas na ito, ang tao ay dapat malapit din sa batas para patas po yung ating trato sa bawat isa sa isang bansa na nirerespeto ang lahat ng karapatan, hindi lang ng senior kundi nating mga mamamayan. Ayan, medyo vague yung ilang gusto nating gawin. Malawak pero siguro sa susunod po ay tinuruan. Opo. Baka, mga ilinya ba yung ito yung mga panukalang batas na dapat nating gawin. Ayan, kung sa Makati meron silang cake, ayan, sa amin lechon, pansit. Specific. Pero ito Lakay, meron lang kasi si Sir RJ Lakay, kung marirecall mo, siya ay ikaw ang nagtatag ng United Filipino Consumers and Commuters, Sir RJ, di ba? Opo. Yung UFCC. Opo. At nakapaloob dito yung mga makatarungan na mga presyo ng mga bilihin. Opo. So ang tinig ng Seniors Party List, maliban po sa pagbibigay ng tinig sa mga senior, ano pa po ba yung ibang mga plataforma ninyo na plano po ninyong gawin kung kayo po ay mabibigyan ng pagkakataon at iluluklok na masang Pilipino dyan po sa Kongreso? Ano pa po, dahil kayo po ay nagtatag nitong UFCC, ano po ang pwede nating maisulong? Alimbawa po, pag nagbayad ka Maputo lang kita, RJ. Ayan, Opo. Meron ba kayong kasi pagka senior niyan, ang dami ng sakit. Ayan, arthritis, rayuma. Tsaka yung sa eye. Sa mata. Sa mata. Ayan, ano pa ba? Di na makalakad, hirap na lumakad. Ayan, nakaupo na may digulong, mga ganon. May wheelchair. Wheelchair. So, mga ganyan, ano po ay mga programa po sa mga ganitong kinakaharap na ating mga senior citizens? Halimbawa po, karamihan ng reklamo ng ating mga senior citizen pag nagbabayad sila ng kuryente o ng tubig, ay nais silang taasan yung mga diskwento. Kung 5% lang ngayon, ay gusto nilang itaas ito. So, tama naman po yun. Lalong-lalo na kung ang senior citizen yun, yung mag-asawa na lang ang nandun. So, mahalaga po yan para yung 20% nga, maliit pa para sa kanila Ano po, at ito, yung pagbibigay nga ng pagtatatag ng ospital sa bawat, hindi lang rehiyon, sa bawat syudad, bawat munisipyo, para rito sa ating mga senior. Para yung pangangailangan nila, kung kakayanin na ng Estado na ibigay lahat, ibigay natin para gumaang. Ito po yung ito yung dapat hindi na ito inihingi. Dapat kusa na ito na inilalatag ng ating pamahalaan. Napakarami naman pong mga taxes na nakokolekta na kung ano-ano, imbis na ibigay ito na walang particular na para bang ayuda na free for all na lang basta. Ayan, totoo po Na yan. hindi naman nagki-create ng employment, Yes, nagki-create lang ng dependency. Tama, Ibigay natin sa isang particular sector para mas mas yumabong, So, Sama kami na 10 dyan, RJ. Salamat po. Dahil para sa atin pong lahat ito, bagamat medyo bata pa si Rolf sa atin, alam niyo po, natutuwa po ako dahil inspirasyon ni Rolf tulad ko po,
na yung ating mga lolo at lola, darating talaga tayo dyan, di natin mapipigilan yan eh. Kaya ngayon pa lang, tulungan nyo po ang number 97, ang tinig ng Senior Citizens Party List. Para sa inyo po yan. Mayaman o mahirap, para sa inyo po ang party list na ito. Ayan, natutuwa din tayo kasi ngayon may mga pagkapila-pilang ganyan. May pila sa mga senior citizens, PWDs ha? Tama po. Sino mga nagsulong ng ganyan? Ayan, dapat priority lane. Priority lanes kung tawagin. Kaya po, saludong-saludo po ako kay Kong Godofredo Arquisa. Siya ba lahat ang may panukalan niya? Alam niyo po, batas? halos buong buhay niya ay binuhos niya sa pag-iisip ng mga batas na ito. Huwag na po natin i-reinvent pa, palakasin na lang po natin, i-expand po natin. Pag na-achieve po natin yan, palagay ko po, nagtagumpay na po yung aming founding chairman na si Godofredo Arquisa, isang CPA, isang abogado. Teka muna, nandiyan pala siya. Ba't hindi ba kasama sa mga nominees? Dapat nandiyan. Medyo Medyo may alam edad niyo na po ba? yung health niya talagang hindi na ho kayang umikot. Yung 81 tulad 81 namin, years old kahit na eh. mainitan ho kami ng araw ngayon, sobra init ngayon, pero kailangan po talaga, no? Pero yung kanyang guidance naman po, katulad kagabi, magkakasama po kami at yun ay tuloy-tuloy po yung pagbibigay niya ng guidance sa atin. Ano po? Sir RJ at Sir Rolf, meron lang po tayong linawin tungkol dito sa party list, ang Tinig Seniors Party List. Kasi lakay, iba yung nakita natin na Tama name po. Opo. sa list ng COMELEC. At of course sila Sir RJ at si Sir Rolf Bakit, kasama natin ngayon lakay. May faction ba ang tinig ng seniors party list? So, parang sa amin sa Ilocos, naguguluhan na ako ha? May ako ay Ilocano Daytoy. Ayan. Tapos? Ayan, Solid North, mga ganyan. Ayaw nga, no? DJ Banger. Ayan. Wala namang ganon. Wala ba? Solid North lang. Parang sa Bicol, Bicol Saro, ako Bicol. Ako Bicol, Oo. Bicol Saro. Tapos Ayan, meron pang... Itong sa ewan Senior ko ba? Citizens Party List, meron din Ayan. Pero hindi, iisa sila ng grupo lakay. Ganun ba? Oo, pero yung names lang. So mayroong clarification si Sir RJ. Okay. So Sir RJ, para po malinaw po Opo. sa ating mga kababayan. Ganito po ang nangyari dyan nung nakaraang... Kasi dun sa kabila, Opo. ayan, ang first nominee, Carlo Aldeon, second Opo. nominee, Henry Capella, ayan, third nominee, ayan, Godofredo Nandito Arquisa. naman si... Ito ba yung binabanggit po ninyo? Opo. Ba't nandun sa, andun sa kabilang banger? Noong October 17 po, nagkaroon po ng final decision yung Board of Trustees, ano po yung pamunuan ng ang tinig ng party list, no? At binago po yung mga listahan na yan. At ang pumasok po ngayon ay si Miss Emily San Juan Magalum, ano po, siya po ay isang senior citizen na, at ito po yung ating nominee number 2 at ako po yung nominee number 3. Kaya yan po yung ating binabagtas ngayon. Ano po, kaya sa lahat po ng mga nangangampanya sa ilalim ng ang tinig ng party list, ng senior citizen party list, nagpapasalamat po tayo. Kaya ayan po, sa ngayon ay tuloy-tuloy yung ating kampanya na ginagawa. Ba't di kayo mag-usap-usap ka, RJ, Engineer Raf, na lahat ng mga party list ng senior citizen, Katunayan- isa na lang? Kasi baka mamaya, sa dinami ng mga party list ng seniors, baka mamaya, kamukha walang manalo sa inyo walang magre-represent sa mga seniors sa Kongreso. Ang senior citizen po, 18 hanggang 15 milyon. Ano po ang ating mga seniors. Opo. At sa ngayon po, sa Kongreso ay meron pang ibang senior citizens party list. Kaya nga Pero ang original party list po talaga na nagsimula at nagtulak nga nung sinasabi nating Republic Act 994, no, ay si CPA Attorney Godofredo Arquisa, na kung saan nandito po yung ating leadership, no. So sa dami niyan, kinakailangan mas maraming mga grupo na magtulong-tulong para sa kapakanan ng tama po yung binabanggit nyo, Lakay Deo, no? Importante po 'yon. At sa dulo magkikita-kita po lahat 'yan. Kaya nga, Kasi oo. iisa lang naman po yung Ang layunin ninyo. layunin niyan, ano po. So mas maraming boses yung ating mga
senior citizen sa Kongreso, sa loob at labas ng Kongreso, mas maganda po yun, mas maigi na ibig sabihin buhay na buhay, mas masaya ang tinatawag nating mga grupuhan sa ano po, sa larangan ng senior citizen. At katunayan, yung mga senior citizens office ay nakalatag naman po 'yan sa buong bansa. Ano po? Kaya marami po no na pwedeng gawin pa sa ilalim po ng senior citizens. Ayun, bago ang ating man on the street, magtatanong na ng siguro may senior na magtatanong, pero eto isang senior citizen, Victor De Leon Lima ang kanyang pangalan. Sabi niya, pwede ba pakisabi siya na isulong din na ang mas malaking discount ng mga lolo na gustong maglibang pumunta ng beer house. Ay, Nagulat naman ako dyan sa gusto niya. Sir Vic, manahimik ka na lang. Diyan ka na lang sa bahay niyo mag-alaga ng apo. Para makapaglibang-libang naman daw. Pwede ba isa na ayan, covered ba ng discount dyan yung mga nagpupunta ng beer house, mga nightclub? alam niyo po, RJ. medyo parang hirap naman sagutin po. Alam niyo po, hindi naman hindi kumbaga pag sa larangan ng mga restaurant pagkain automatic naman po ang mga discount. Hindi lang yung category na sinasabing ni Sir Vic sa atin. Entertainment. Ayan. Hindi lang po dyan. No? Pasok naman po yun. Basta ipapakita niya lang yung kanyang senior citizens ID. Yun nga lang, ewan ko kung joke lang po ito. Kung may table pa. Biro na po. May discount din. Okay, table. Naglilibang. Yung mga tanong kasi nila kayo. Tanong ni Victor na yung lima to. Madahil dyan lakay. Natawa tuloy ako. Pwede ba Nahirapan ako sagutin yun. Sa lahat ng tanong, yun yung pinakamahirap sagutin, di ba? Pero ito, may isang senior din na nag-message sa atin lakay. Ano Itago sabi? natin sa pangalang Aman Tosino ng Batangas. Sabi niya sana daw yung mga senior hindi nakakailangan yung pumunta pa sa munisipyo para pumila at makakuha ng konting ayuda at yung iba daw, sana daw lakay, i-deliver na lang to sa mga barangay. Door to door. Mag-semer kay Mayor Abibinay, ng Makati. Ayan, door to door pwede yan. natin din isulong yung mga ganun. May listahan sila sa mga senior citizens kasi boto rin yan. Pero lakay pero yung iba lakay, marami talagang LGU din nang hindi nila nagagawa yung gano'n. Nahihirapan yung tama Siyempre, lakay sa amin na lang sa probinsya sa Albay. Fifth class municipality yata kayo. Anong i-expect mo doon? Third yata. Third na? Wala pang kuryente sa inyo. Third nga. Mayroon lakay, tagal na. Bata pa ako may kuryente na sa amin. yun po lakay and Sister L, importansya nung institutionalization ng tinatawag nating sangguniang nakatatanda. Ano po, ito yung municipal, ito yung city at yung provincial. Kung meron yan Mabilis naayos lang. natin Mabilis ang lahat ng pangailangan dahil may kakalabit Ano po, may magsasabi na dapat ganito. So may mga naman tayo tama yung binabanggit nyo sa Makati. Mano man yung kopyahin na lang nila, yung sistema na yan. Magdagdag sila ng kaunting manpower para sa ating mga senior. Hindi mo naman siguro kailangan pa ng legislation para gawin yan. Tama. Ano po, yung kusa na pagbibigay ng diin at importansya sa ating mga nakatatanda. Napaka-importante po talaga yan. Dahil iba-iba po yung kanilang kondisyon Meron diyang hindi na makalakad, meron diyang naka-wheelchair, meron diyang mga nakahiga na lang, nakalulunos po yung extreme situation ng iba. Huwag na natin hintayin yun na again, kusa tayo as public servant, whether tayo'y bata o matanda, tungkulin nating lahat yan na ibigay yung nararapat na serbisyo, lalong-lalo na kay lolo at lola. Kahit ba si Lola at Lola taga Forbes Park, ayan. Alam niyo po, karapatan ng tao, mayaman o mahirap, ibigay sa kanya yung nakasaad sa saligang batas at mga batas na ito. At saka, Para sa lahat po ito, wala tayong sisinuin. Ngayon, kung yung senior sasabihin na lang niya na siya mag-decline, nasa kanya yun. Pero ang estado, tungkulin niya, wala siyang pipiliin. Kaysa mayaman kay mahirap, sa senior. Opo. Yan. At saka yung mayaman, yung mga tinatawag na ayuda ngayon, binibigay sa sa kasambahay. Ayan. Sa Tama driver, po. mga ganyan. Totoo po. Totoo po yun. Okay.
Ka-RJ, ayan bilang panghuli, ayan sinuunahin natin yung mas bata, ayan di pa naman senior ito. Senior ka na ba talaga, Rafa Manalasal, sir? Ha? Mukhang 58 ka lang eh. Senior po ang aking puso. Ang aking kasi po Matured na. matured. O baby face lang. Kasama na rin po yun. Okay, so para sa ating mga senior citizens naman sa Mindanao, sa BARM lalo na. Yes po, maraming salamat po sa ating oras. Sama-sama po nating itaguyod ang karapatan at kapakanan ng ating mga senior citizen. Tandaan po natin ang paggalang at pag-alaga sa mga nakakatanda ay isang tanda ng isang makataong lipunan. So para po sa mga taga Mindanao at saka taga BARM, atin pong suportahan ang tinig ng senior citizen 97 po sa balota. Ayan, Ka-RJ Habillana Jr., sir. Ayan, bakit ang mga lolo at mga lola, ayan, maski mga bata, ay dapat iboto ang tinig ng seniors party list sa darating na eleksyon? Ang number 97 po ay nag-a-apply po, no? Muli sa Kongreso para mailuklok ang tinig ng Senior Citizens Party List. Hindi na ho natin dapat bigyan diin kung mahal natin ang ating mga magulang, ang ating nanay, ang tatay, ang lolo at lola. Ito po ang inyong party list, no? Ang party list ng buong pamilyang Pilipino, ang party list ng sambayan ng Pilipino. Magandang umaga, Sister El and Lakay. Maraming salamat. Mabuhay po ang DCRH. Maraming salamat, Thank you po. Ka-RJ Habillana Jr. at Abdul Rauf Manalasal, mga nominees po ng ang tinig ng Seniors Party List number 97 sa balota. Kilalanin ang mga nagnanais maging lingkod bayan sa Bakit Ikaw? The DZRH Job Interview for 2025 Midterm Elections.